sari-saring pampasabog ang nakuha ng militar mula sa Maute Group sa Butig, Lanao del Sur. Nanindigan naman ng grupo na hindi ito aatras at hindi rin makikipagnegosasyon sa gobyerno. May ulat on the spot si Chino Gaston. June Maris, no retreat, no surrender, walang kahilingan at pagpapatupad o pagpapaira lamang ng jihad o holy war. Yan daw ang mensahe ng Maute Group dito sa mga emisaryo ng gobyerno na unang kumausap sa kanila nung sinakop nila ang bayan ng Butig. Gayunpaman hindi nawawala ng pag-asa ang gobyerno na maaring makabukas pa rin ng linya ng komunikasyon para makausap itong magkakapatid na sina Omar Kayam at Abdullah Maute na tumatayong leader ng grupong nakikipaglaban ngayon sa mga puwersa ng gobyerno. Samantalang hindi pa rin nakakabalik sa normal itong buhay ng mga residente dahil sa panganga ng mga pampasabog doon sa poblasyon. Patuloy na nakakakuha ng mga pampasabog ang mga sundalo mula sa bayan ng Butig sa Lanao del Sur. Ang mga rocket-propelled grenade ay iwan daw ng mga tauhan ng Maute Group nang maitaboy sila mula sa bayan noong Miyerkules. Hanggang ngayon, hindi pa rin pinababalik ng militar ang mga residente malapit sa lumang poblasyon dahil sa pangambang may mga naiwan pang improvised explosive device o IED at mga iba pang pampasabog. Samantala, patuloy pagtugis sa grupo ng Maute at mga leader nitong sina Omar Kayam at Abdullah Maute, pati na rin ang kapatid na si Muhammad. Ang mga unang emisaryo ng gobyerno na kumausap sa grupo, sinabing walang hiningi ang grupo at gusto lamang daw masubukan o matikman itong administrasyong Duterte. Jihad o holy war ang ginagawang paglamad daw ng magkakapatid sa gobyerno. Napatras ng grupo mula sa poblasyon pero hindi pa raw ito lumalayo gaano sa bayan ng Butig. Patuloy namang sinisikap ng pamahalaan na makausap ang magkakapatid. Bahagi ang Maute Group sa mas malawak na organisasyon sa bansa na kung tawagin ay Dawatul Islamiyah o DI sa pamumuno ni Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon ng Basilan. Samantala, June at Maris, tuloy-tuloy ang paghahatid ng gobyerno ng tulong sa mga apektadong residente ng Butig. Kahapon, namigay ng relief goods ang DSWD sa barangay Matimpaw sa Butig dahil sa gitna ng bakbakan, natigil din ang kabuhayan ng mga kababayan natin dito. At yan ang latest mula rito sa Lanao del Sur. Balik sa inyo, Marisa June. Chino, tuloy-tuloy pa rin ba yung pursuit operation? Meron pa rin bang nangyayaring bakbakan sa pagitan ng dalawang persa, Chino? June, ang impormasyong binibigay sa atin mula dito sa 103rd Brigade ng Philippine Army ay tuloy-tuloy yung paghabol sa kanila. Sinabi nga natin kanina, bagamat napaatras na ang grupo, ang impormasyong nakukuha natin ay nagkubkub ito sa isang burol, no? Malapit pa rin sa bayan ng Butig kung saan doon sila nagre-resist, no? O nakikipaglaban ngayon sa mga puwersa ng militar. Kahapon, napansin natin na sunod-sunod yung airstrikes laban dun sa sinasabing burol na yon at may naririnig pa rin tayong putukan ng mga baril mula sa sundalo at syempre dun sa kalaban. Ngayong araw, medyo pangit ang ating yung klima o yung kapanahonan dito sa Marawi City at maging sa buong Lanao del Sur kung kaya't wala masyadong lumilipad na mga helicopter tayo na nakikita dito, no? Pero ang ating alam ay patuloy ang pag-advance nitong mga puwersa ng militar para makubkub nga, no? Batay na rin dito sa direktiba na natanggap ng mga sundalo natin na dapat tapusin na ito at mahuli o di kaya mapatay itong magkakapatid na siyang namumuno sa grupo ng Maute. Gaano pa ba katagal, Chino, bago maklear yung Butig dun sa ginagawang pag-iikot ng mga Army EOD? Dahil alam naman natin mga nag-iwan dyan ng mga IED at iba pang patibong yung Maute Group nung umalis sila, Chino? Tama ka dyan, Jun, no? Patuloy yung pagsisikap ng Explosives and Ordnance Division nitong Philippine Army para maklear nga yung mga kabahayan at yung mga lugar kung saan nagkubkob at nagtayo ng kanilang mga trenches, at mga tunnel, itong grupo ng Maute nung nasakop nila itong lumang poblasyon. So yung mga kabahayan, iniisa-isa dahil mayat maya may nakukuha pa rin ng mga papasabog gaya ng mga tripwire na nakakabit naman dito sa mga granada, iba pang patibong ang nakukuha. At syempre, andyan pa rin yung panganib na maaaring yung mga tunnel, meron din pampasabog sa loob. Bukod dito, meron ding mga unexploded ordnance, no, na mula naman sa puwersa ng gobyerno, yung mga hindi sumabog na mga mortar o di kaya mga bomba mula sa mga OB-10 na mga eroplano na nag-participate dito sa labanan, no, para
mapalaya nga o maitaboy itong mga Maute Group mula sa butig, ay yun din ay hinahanap at kinukuha ng EOD para pag nakabalik na ang mga residente ay wala ng aksidenteng sasabog kapag ito'y natapakan o di kaya mapaglaruan ng mga bata kapag nagsimula na muli yung pasok doon sa mismong poblasyon. June. Ingat kayo dyan at maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.